May order po tayo nito mga ga, pero kunan lang po natin ng video para ma-share din natin. Kasi alam ko naman na marami na ditong may alam kung paano ito gawin, pero yung ating video ngayon ay para po ito sa gustong matuto nito na hindi pa alam kung paano ito gawin. Kaya tara, umpisahan na po natin. Ito na mga ga, yung ating mga ingredients. Yung mga sukat nito ay nasa video screen lang po natin. Yung asukal, asin, itlog, at yung vanilla, mantika, powdered milk, at tubig. At yung tubig natin ay hindi lang muna natin ito ibuhos lahat agad. Ay hatiin lang muna natin. At pagkatapos tunawin muna natin yung ating mga dry ingredients bago po tayo dito magsala ng ating harina. Yung ating harina ay gagamit lang po tayo dito ng all-purpose flour. At yung ating baking powder at pagkatapos ilagay na po natin dito yung natira po natin na tubig. At para mas lalong lumambot yung ating puto ay lagyan po natin ito ng white vinegar. At pwede po ninyong salain yung inyong mixture kung marami po itong bilog-bilog or yung mga lumps na huluhari na. Itong aking mixture, hindi ko na po ito salain kasi ay makinis na. At dito maglagay lang po tayo yung ating pinaka-flavor ng ating puto ng 250 grams ng whole corn. Ay kinuha ko lang yung kanyang sabaw. At gumamit lang po ako dito ng medium sizes ng ating photo molder. Nasa 3/4 lang na mixture yung ilagay natin kasi ay aalsa pa po ito. At pagkatapos kong nailagyan lahat yung aking molder ay lagyan ko lang yan ng cheese sa ibabaw. Bali hiniwa ko lang yung ating cheese ng pahaba. Kayo depende yan sa inyo mga ga. Pwede ding hiwain ninyo ng panipis na square. At pagkatapos nito ay pwede na po natin itong isa lang. Kailangan ay kulong-kulo na po yung ating tubig bago po natin ito isa. At naluto ko lang ito ng 15 minutes sa pinakamalakas na ng apoy ng aking kalan. At pagkaahon ko niyan ay tinagilid ko lang yung aking mga molder kasi ay tamad po talaga akong magbalot ng malinis na tila sa aking takip ng aking steamer. Kaya ay tinagilid ko na lang yan para makuha yung mga tulo tubig. At depende yan sa inyo, pwede ding hindi maglagay ng cupcake liner, pwede ding lagyan. Ito lagyan po natin ng cupcake liner yung natira pa natin na mixture. Mga gaang sarap po at ang lambot at siyempre ay lasang mais po. At ang bintahan po namin dito ay 3 for 20. Mga maliit lang naman, medium sizes lang naman. At ang importante lang po diyan, kayo mag-costing lang bago kayo magbenta. At ito po karami yung nagagawa po natin sa ating kalahating kilo na harina. Sana makatulong ang video na ito sa gusto ditong magbenta para din kayo ay kumita. Magkita po tayong muli. Ito pong inyong Kainday. Bye-bye!